Ayan. Hello, everyone. Welcome to the second episode of my podcast. Um, and I am Carmelo. For those who haven't met me yet, sa mga bago dito sa podcast ko, I am Carmelo George S. Derder, BS Economics students from the University of the Philippines, Los Baños. And ayun, so quick update lang. So, second episode na tayo, finally. And I've already uploaded the first two episodes, yung pilot and yung pinakauna nating episode. And ayun, finally na-upload na natin siya. Um, Also, I've also made a email na where finally you can ask inquiries if meron kayong gustong mga itanong na pwede nating maging topic dito sa ating podcast. And makikita niyo siya under the description. It's ask at melopod at gmail.com. Again, it's ask at melopod at gmail.com. So, ayun. So, if you notice then, I've named the podcast na ngayon lang din, which is in Melopod. So, ayun. With that out of the way, let's talk about today's topic na, which is ito medyo maganda 'to. Why should you study here in UPLB, in University of the Philippines, Los Baños? So, ayun, magandang topic 'to kasi siyempre 'pag sinabi mong UP, ang naiisip mo agad naman is yung sa Diliman, UP Diliman. But there are also other branches, what they call this, other campuses, which can be found all around the Philippines, like UP Baguio, UP, yan, Los Baños nga, UP Manila, and UP Visayas, UP Mindanao, and even UP Open University, where they offer courses na mostly are, remote. And maganda siya if, alam ko pag nagpa-part-time ka, you can work while studying. So, ayun, may mga ganun din. And sa UP kasi, bawat branches talaga may kanya-kanya siyang, expertise. Like for example, UPLB, ah, kilala kami for agriculture. Um, we have the biggest ang alam ko, if I'm not mistaken, biggest, campus with over for like 10 times bigger siya sa Diliman. And as we all know, Diliman is really huge na 'pag sinilip mo. And ayun, mainly because we, have courses like forestry, agriculture na kailangan talaga nila ng malaking lupa. Then there's UP Manila na for pre-med dun, and Visayas, alam ko fisheries naman ang expertise nila. And 'yun, yun yung bawat UP meron talaga siyang hindi siya yung parang pare-parehas lang na school na ano. So, hmm, ayun. So, bakit nga ba UP Los Baños? So, quick story lang. Kuwento ko muna. Um, Actually, ang first choice ko talaga is UP Diliman. Yun nga, as an econ student, meron talagang course naman na econ or econ sa UP Diliman, and yun yung first choice ko. And ang first choice kong course talaga is Business Economics. But ayun, unfortunately, I did not pass. I passed here in UPLB, and I took the course, BS Economics. So ayun, siyempre nung una disappointing ako. By that time, UP ka lang din kasi kami. So, wala ka rin namang masabi, hindi mo rin ma-gauge. Like, unlike if you took a test sa UPCAT, maano mo dun, "Ay, nahirapan ako dito." So, yun sa UPCAT talagang grades lang talagang kinuha sa'min. So, not really sure. Although, last kasi naglabas ng results ang UP, and since yun nga madali lang naman mag-enroll nun, mag-try sa mga different campuses. I tried various universities like siyempre Big Four, UP Diliman, yung DLSU, Ateneo,
UST. I also tried other campuses like na state, which are PUP, Cavite State University, nag-NU rin ako, ano pa ba, TUP, if I'm not mistaken, ayun, yun yung mga tinryan ko. And, PLM din, marami pa actually. And ayun, ang nandun na naglabas si UP ng results. So, yung mga courses ko, I mean, yung mga first na in-attemptan ko, pumasa ako sa lahat. So, pumasa ako sa UST, DLSU, Ateneo, so halos lahat pinasahan ko. Actually, lahat pinasahan ko. So medyo nag-expect na rin ako in a way na UP Diliman makapasok ako, pero yun unfortunately hindi ako nakapasok. Ayun, pero fortunately naman, I passed in UPLB. And for those who don't know pala, hindi ko pa rin naman ata siya nakukuwento rin, is Econ is an ABM course, if I'm not mistaken, or UMS. And nung high school ako, I took STEM. So, ewan ko, baka factor din yun. Pero, yeah, I did not pass UPD and sa UPLB ako. And by that time, like, divided pa ako. Because I was born and raised in Quezon City. So, mula pagkabata ko, nandun ako nakatira. UP Diliman is Quezon City, so kabisado ko na talaga siya. And UPLB, hindi ko alam. And during the pandemic lang, yun nga, nag-18 na ako, naglipat kami papunta sa Cavite. So, from like city life na nakasanayan ko, naging probinsya, which is a big adjustment for me. And ayun, parang dun na yung parang dun na naisip ko na, sige, okay, mag-LB tayo kasi na-try ko naman na mag-Cavite. Alam ko na in a way kahit onte kung paano mabuhay sa province. Kasi for yun nga, 18 years I was living in Manila. Quezon City. Metro Manila, Quezon City. So ayun, so wala akong ano, pero ayun, feeling ko I'm prepared naman na. Pero hati pa rin yung decision ko kasi I really wanna study in Metro Manila. So, ang nasa choices ko nun is kung itutuloy ko yung PUP or UPLB na ako. Kasi UP is UP pa rin naman, yun yung nasa isip ko. UP is the premier university here in the Philippines. So, ayun. Pero, yun, bakit pa hindi ko pinili yung iba? So, may Ateneo naman, Lasal, UST. Sa Lasal, nag-try akong kumuha ng scholarship, but unfortunately, I was not granted one. Then, Ateneo, hindi rin. Then, UST kasi alam ko hindi sila nag-offer ng scholarship. So, I did not try at all na kasi hindi naman namin kaya yung tuition nun. And although puwede naman ipilit, kaso like apat kasi kami magkakapatid. So, hindi naman, parang kung mag-UST ako, parang siyempre may 3 pa akong kapatid nag-aaral and panganay ako. So, yeah, that was out of the table na. Ang pinagpipilian ko na lang nun is yung mga libreng school. So, yeah. And by the way pala, sa mga courses sa mga campuses na yun, ang course na pinagkukuha ko, lahat is entrepreneurship. Naiba lang yung sa UP kasi walang entrepreneurship si UP Diliman, and si UPLB actually may entrepreneurship, pero ABME ang tawag, agribusiness and ano yun, ABME, agribusiness management and entrepreneurship. So yun, hindi siya yung first choice ko. First choice ko is economics sa UPLB. So yun yung nakuha ko. So yun, hindi lang yung campus na yung pinagpipilian ko na rin yung course. Kasi sa PUP, I passed entrepreneurship. So feeling ko factor din na why I chose UP is because economics. Although, entrep naman talaga yung gusto ko, ewan, biglang nagkaroon ako ng change of heart in the middle of that. So yun, so sabi ko, naging first choice ko na is UPLB. So, pag-usapan namin ni mama na, okay, sige, silipin natin yung campus. So, ayun, pumunta kami ng Laguna to visit UPLB and to check, syempre, kung ano yung itsura ng campus. And
I swear, lalo na kung hindi ka like me na lumaki sa Metro Manila, city life. Nung unang apak ko talaga sa Laguna, I was mesmerized, like super. Kasi like, ang biyahe from Cavite is mula SM Dasma to SM Calamba. Pag-apak ko pala ng Calamba, SM Calamba kasi yun, 'pag pumasok ko ng SM, makikita mo agad is si Makiling. And grabe sobrang ganda. Gandang-gandang-ganda ako nun. Eh, nung bata ako, like lagi lang naman kami sa Metro Manila, like we didn't have that much. Hindi naman ako gano'n kayaman na we travel that much. Pero ayun, nung unang apak ko sa Laguna, I was really amused kasi ang ganda nung scenery, sobrang yung basta yung view sobrang ganda. Yung Mount Makiling, like literal pag-apak ko dun nung nakita ko yung Mount Makiling, ay okey, eto na, UPLB na talaga. Kasi ibang-iba talaga siya, tahimik, mas presko yung hangin compared to Manila, hindi siya dugyot. And actually, ako nga 'pag bumabalik pa ako ng Manila, like nandidiri na talaga ako sa Manila kasi sobrang dumi. Like ibang-iba siya sa Laguna kasi alam ko yung mga banda dun, yung Carmona, Calamba was in the nasa top 3 pa nga ata ng Philippines, sa pinakamalinis na lugar sa Philippines. So, talagang nakaka-amuse siya and a change of ano rin, environment. So, ayun, pagka-apak ko talaga sabi ko, "Eto na yun." Sobrang ganda talaga. So, if you are still undecided kung gusto niyo mag-UPLB, I think you should give it a try. Try niyo munang bisitahin siya sa UP, dito sa UP-LB sa Los Baños. So ayun, Calamba pa lang yun, UP Los Baños is, Los Baños. Pagpasok ko ng LB, grabe, ng Los Baños, sobrang ganda guys, sobrang ganda. Kasi like, ayun, alam niyo naman na we excel in agriculture. Alam ko nga UP Agriculture pangalan ng UPL before it became a standalone campus na UPLB. So ayun, yung putol ng mga puno dito talagang ang ganda, yung pagkahilera nila symmetric, ang tataas, like no other places na makikita mo. So ayun, yun na, that's the nail in the coffin for me kaya sabi ko LB na ako. And ayun, actually, before ang nasa isip ko pa is I would study in UPLB rin. Isa pa rin sigurong reason why I chose UPLB is because, may chance ka mas madaling maka-transfer sa Diliman, which was my first choice naman talaga all this time. Pero ayun, 1 year have passed, natapos ko yung first year ko. That's the that's the main move to transfer to Diliman, pero I did not take it. Kasi I was really in love with UPLB na talaga. Like, I really had the chance to transfer. I knew a lot of friends na nakalipat sila ng Diliman. And kailangan kasi para makalipat ka ng Diliman sobrang taas ng grades mo. And not to brag about it, pero like sobrang taas talaga nung grades ko ng first year, and sobrang laki talaga ng chance ako na makalipat, but I did not took it kasi ewan, ang ganda talaga dito sa LB. Ibang-iba siya, like yung buhay din. Sa Manila sobrang gulo, sobrang bilis. Yung facing dito sa LB, like slow and serene na you can take your time as much as you want. Mas less yung parang stress sa'yo kasi una, yun nga, mas mabagal yung buhay. Pangalawa, walang masyadong tao sa Maynila kasi parang feeling mo lahat nakatingin sa'yo. Sa LB, like siyempre Manila, one of the densest cities in the world. Unlike here in UPLB na yun nga, parang nama-mind mo lang your own business. And aside from that, yun nga, nakakatanggal din kasi ng stress yung yung view, eh. Like, ang pangit sa Manila, Metro Manila,
naalala ko pa na ayaw ko is it's a concrete jungle ang Manila. So, 'pag tumanaw ka sa Manila, most likely ang matatanaw mo is buildings. Kahit saan ka tumingin, buildings. Unlike sa LB na puro puno and 'pag tumanaw ka talagang malayo matatanaw mo kasi like it's a malaki yung lupa and hindi masyadong dikit-dikit and yung mga buildings nga namin dito is actually mostly first floor lang, second floor lang, wala masyado unlike sa Manila pataasan dun dito. Like since we have a lot of space, talagang pababaan pero palaparan. So ayun. Ano pa bang puwede kong i-brag about sa UPLB? Ibang-iba siya kasi talaga sa Manila, hindi ko ma-explain pero I think it's mava-vouch ko siya. I can't describe it that much, pero promise, it's really worth it to stay here lalo na kung like you want a change of ano, ah, view sa buhay and yun nga mas makakapag-focus ka kasi unlike sa Manila, ang daming puwedeng magiging distraction sa'yo here sa LB wala naman masyadong magagalaan na like walwal and such. Kung ano mo with nature ka talaga, gano'n yung vibe niya 'pag pumunta ka dito. I think that won't work for some, but for some feeling ko maganda yun kasi yun nga, given na alam mo yun, like iba na talaga kasi yung pressure sa buhay with all the anxiety, depression. Feeling ko mas kung may ano ka, mas makakahinga kasi talaga dito. Nandiyan mas feeling ko yung mental well-being ng mental state mo is better off dito if dito ka mag-aaral. And, ano pa ba? Yeah, UPLB hindi na din naman siya ano, like on par din siya sa Diliman if yun din yung isa pang factor na iniisip mo na kasi 'pag inisip mo na UP Diliman siyempre top 1 campus ang UP Diliman and 'pag pinag-uusapan madalas top 1 siya sa ranking sa Philippines and iniisip mo baka, "Ay UPLB makakatawan ba?" Yeah, I if you would search it on, quick search in Google, search it according sa EduRank, UPLB ranks 5th in the campuses. And siyempre yung Big 4, yun yung top 4, then UPLB and if I'm not mistaken, it's 869th in Asia. So, not bad na rin talaga. So, ayun. And aside from that, we also have, um, ah, yun pa pala, isa pang reason din na pwedeng mag-LB ka is because we have courses here na hindi naman ino-offer sa ibang campuses din ng UP. Like, DevCom ata, Development Communication, Veterinary Medicine, and marami pa, forestry and such. And aside from that, we are a center of excellence for numerous courses. Una, eto statistics, like sobrang ganda ng statistics sa UPLB. I'm an econ student pero meron kaming isang subject na tini-take na Stat 101 and grabe sobrang galing nila magturo, ang gaganda ng modules nila. Talagang ang daling matuto sa course na yun kasi talagang pulido lahat, pulidong-pulido lahat. Yung modules nila sobrang i-wo-walk through parang ini-spoon fed ka na, gano'ng level. Pero in a way, you would still napapag-isip ka pa rin nila critically which UP is well known of. And we also are a center of for excellence sa biology yata, VetMed and DevCom, yun mga courses na usually exclusive sa'min. Pero marami rin kami I'm not if I'm not mistaken pati yata computer science. Marami. Try niyo na lang din i-search sa Google which courses are those, and yun. And usually sa boards din, 'pag may boards kahit sa lalo na sa engineering, we always ano,
laging nagto-top notch ang UPLB and madalas pa nga top 1 pa ang UPLB. So, ayun kung excellence lang talaga pag-uusapan, walang problema dun sa UPLB kung yun yung iniisip niyo. And last thing, feeling ko eto yung pinakaimportante na reason why eto hindi ko 'to alam na before ako pumasok sa LB, pero ito yung isang pinakamagandang reason why you should study here in UPLB, and that reason is yung independence. So, UPLB kasi bukod sa school, matututo ka talagang tunay na buhay, like tunay na buhay na talagang mararanasan mo dito sa UPLB. Ba't ko nasabing tunay na buhay kasi usually siguro I think this is, just a uh, random number, but I believe mga nasa 90% like most talaga here is, uh, staying at dormitories. Kasi unlike sa UP Diliman na marami pa rin nag-uuwian, sa UPLB siyempre dahil siyempre malayo sa ibang mga lugar, karamihan talaga sa'min nagdo-dorm. We have students from Manila, Mindanao, Visayas, 'yan, mga Bulacan. And siyempre yun, hindi ka naman puwedeng mag-uwian nun, so they are, staying at dorms. And ayun, kasi independence kasi siyempre you'll learn how to live on your own. So yun 'di ba yun yung parang tunay na buhay na inaabangan natin na living on your own. Hindi naman living on your own kasi usually may roommates ka dito, pero yun, isa pa yun kasi matututo ka rin makisalamuha sa mga roommates mo 'pag nagkaroon ka ng roommates. Isa pang kagandahan 'pag nagdo-dorm ka kasi mas focus ka sa pag-aaral, like mas control mo yung oras mo. Um, Hindi mo naman natin maiiwasan pero 'di ba 'pag sa bahay minsan nauutos-utusan ka pa, sa dorm talagang sarili mo yung iniisip mo. ACADS-wise, hindi rin siya problema kasi like since naka-dorm ka, lalo na kung yung dorm mo nasa loob na ng campus, 'di ba? Hindi ka na magsasayang ng oras na bumiyahe unlike kung kunyari UP Diliman ka, tapos nakatira ka sa kahit nga sa Quezon City lang sa tinitirahan ko dati sa Balintawak, that's, ah, hours na ata ang biyahe from that, and 'di ba parang nakakasayang yung hours ng biyahe na yun na imbes na pinang-aaral mo na lang. And aside from that, siyempre pagod ka sa biyahe pagdating mo ng bahay, pahinga yung una mong iisipin or kung kailangan mong mag-aral, you're not on your full energy. So ayun, aside from that, yun nga yung tunay na buhay na sinasabi ko is you'll learn to balance kasi since living on your own ka na, like lalo na ako, nasanay ako na elementary, high school, like gigising na lang ako, hinahanda ng nanay ko yung pagkain ko. Like gising, kain, ligo, bihis, alis na. Dito sa LB like matututo ka talagang mag-balance ng buhay, like yung mga ikaw na magluluto kasi ng pagkain mo or siyempre puwede ka rin naman bumili. Yun, finances mo pa matututo kang i-balance yan kasi siyempre bibigyan ka ng allowance ng magulang mo. Iba-balance mo yun, ano yung priority mo. Yun siyempre dito sa LB 'pag mag-ano ka na, ano, ma ikaw na maghuhugas ng plato mo, ikaw na maglalaba or puwede ka rin namang magpa-laundry pero lahat yun like imi-micromanage mo talaga, eh. So, like literal na parang glimpse of tunay na buhay na talaga. And I believe this is like tunay na buhay naman na talaga, ang pinagkaiba na lang I believe na pinagkaiba niya in adult life is that umaasa pa rin ako sa parents ko for, money, for my allowance. So, ayun lang siguro yung aspect na natanggal dun, pero aside from that, it's all the same. Dito rin natututo ka na makisalamuha kasi again, you are living with other people, roommates, then matututo ka na rin makisama talaga, and which is very important na rin na naririnig ko sa mga alums din namin is yung makipagsama ka sa ibang tao, lalo na sa trabaho and building connections, yun sobrang importante niya. So, ayun, I hope I gave, enough reasons why you should study here in LB.
I mean, those reasons puwede rin naman sa'kin ano siya, magandang bagay siya. I like those things. Yung independence, yung nature, yung slow life, yung, alam mo yun, slow burn ng ano. So, ayun, puwedeng yung iba ang mas gusto talaga yung buhay sa city, so hindi naman kita mapapigilan dun and malay mo gusto mo pa rin na like ayaw mo pang isipan yung mga gano'ng bagay na adulting. Pero like, if you really want to mature, I believe LB UPLB is this campus for you na talaga. So, ayun lang, I think short video. I think this was just a short video 'no. I'll be uploading this na agad. So, ayun, I hope you like today's topic. Sana may napulot kayong aral and see you on the next episode. Don't forget to like if nagustuhan mo 'to in YouTube, Spotify, and follow my other socials. So, ayan, may IG ako and yeah, nasa description naman na lahat. Yun lang. Thank you.